Ang weapon of mass destruction ay tumutukoy sa tinatawag na CBRNE o chemical weapon gaya ng sarin gas, biological weapon gaya ng anthrax, bacillus anthracis, radioactive materials. Ito ay nagproproduce ng matinding radiation. Ang terorismo ay ang paggawa ng mga aksyon na may intensyong palaganapin ang takot sa mamamayan o publiko. Dito sa Pilipinas, ito ay pinaparusahan ng Republic Act 11479 o tinatawag na Anti-Terrorism Act of 2020. Pero bago po nating ipagpatuloy ang topic na ito, nais ko munang i-share ang Bible verse na ito sa inyo. Jeremiah 22 verse 3. This is what the Lord says, do what is right and just, rescue from the hand of the oppressor the one who has been robbed. Do no wrong or violence to the foreigner, the fatherless, or the widow, and do not shed innocent blood in this place. Ang Republic Act 11479 ay inaprubahan ni former President Rodrigo Roa Duterte noong July 3, 2020 at tinawag ang batas na ito na an act to prevent, prohibit, and penalize terrorism, thereby repealing Republic Act No. 9372, otherwise known as the Human Security Act of 2007. Under Section 4 ng RA 11479, pinaparusahan nito ang 5 gawain o 5 acts which constitute the crime of terrorism. Una, pakikisali o paggawa ng mga kilos na may intensyong magdudulot ng pagkamatay o pagkasugat ng isang tao o magdudulot ng panganib sa kanyang buhay. Halimbawa nito ay ang pamamaril o pananaksak sa isang tao. Pangalawa, pakikisali o paggawa ng mga kilos na may intensyong magdudulot ng matinding pagkasira sa mga government or public facility, pampublikong lugar o mga pribadong ari-arian. Halimbawa nito ay ang pagsira sa mga parke o bahay. Pangatlo, pakikisali o paggawa ng mga kilos na may intensyong magdudulot ng matinding pagkagambala o pagkasira ng mga critical na infrastruktura. Ang ibig sabihin ng critical na infrastruktura ay mga mahahalagang infrastruktura o sistema sa pagpapanatili ng panlipunang tungkulin o paghahatid ng serbisyong pampubliko gaya ng telekomunikasyon, supply sa tubig o kuryente, mga bangko, emergency services at iba pa, na kung masira ang mga ito ay magkakaroon ang ating bansa ng paghina sa seguridad, depensa, ekonomiya, kalusugan o kaligtasan. Pang-apat, paggawa, pag-angkin o pagbiyahe ng mga kagamitan ng weapon of mass destruction. Kapag ginamit ang weapon of mass destruction, nagresulta ito sa malawakang pagkasawi o pagkakaroon ng injury sa mga tao o masa. Ang weapon of mass destruction ay tumutukoy sa tinatawag na CBRNE o chemical weapon gaya ng sarin gas, biological weapon gaya ng anthrax, bacillus anthracis, radiological weapon o radioactive materials. Ito ay nagproproduce ng matinding radiation para makapatay o maka-injure ng tao. Panglima, pagpapakawala ng mapanganib na sangkap o material o pagdudulot ng sunog, pagbaha o pagsabog. Halimbawa nito ay ang pag-release ng mga dam. Mahalagang tandaan natin na ang mga 5 o 5 acts of terrorism na nabanggit natin dito sa Section 4 ng RA 11479 ay ginawa ng isang tao o grupo para magdulot o magkalat ng mensahe ng takot sa publiko, gobyerno o international na organisasyon. Ito ay pinaparusahan ng ating batas kahit na nasa attempted o frustrated stage pa lamang ito. Sa Section 5 ng RA 11479, pinaparusahan nito ang pananakot na gawin ang mga acts of terrorism na nabanggit natin sa Section 4. Labag din sa ilalim ng Section 6 ng RA 11479 ang pakikisali sa pagpaplano, pag-training, paghahanda at pagpapadali na gawin ang acts of terrorism. Sa Section 7 and 8 ng RA 11479, pinaparusahan din ang conspiracy and proposal to commit terrorism. Ang conspiracy ay nangangahulugan ng agreement o kasunduan ng dalawa o higit pang tao na gawin ang mga acts of terrorism. Ang proposal naman ay ito yung pagmumungkahi, paghihikayat o pag-alok sa isa o higit pang tao na gawin ang acts of terrorism. Pinagbabawal din ng Section 9 ang pananalita, pagsulat, paggawa ng sagisag o simbolo na mag-uudyok sa mga tao na gawin ang acts of terrorism. Sa Section 10, pinaparusahan din ang sinuman na mag-recruit o sumali sa mga terrorist organization na kinumpirma o itinalaga ng United Nations Security Council. Sa section din na ito, pinaparusahan din ang sinuman na mag-recruit o mag-publish ng advertisement o propaganda sa pagsali ng armed forces sa ibang bansa. Sa Section 11, labag din dito ang pagpunta sa ibang bansa upang gumawa, magplano o makilahok sa paggawa ng terorismo o mag-training sa terrorist training.
May pananagutan din sa batas ang mga nag-organize o nag-facilitate ng travel ng naturang tao. Pinaparusahan din ang mga dayuhan na pupunta dito sa Pilipinas para gumawa, magplano o makilahok sa paggawa ng terorismo o magbigay ng suporta o makibahagi sa terrorist training. Ang sino man na magbibigay ng material support sa mga terrorist individual o terrorist organization ay pinaparusahan din ng batas na ito.